Pagpapatibay ng collaboration ng Pilipinas at Cambodia laban sa human trafficking, ating tatalakayin kasama si DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking. USEC T, magandang tanghali po. USEC, mukhang naka-mute po ang inyong audio. Yes. Magandang tanghali, Asik Dale. Magandang tanghali, Director Cheryl. Salamat sa pag-imbita muli sa inyong programa. USEC, una po sa lahat, ano po ang layunin ng kamakailang Regional Dialogue and Knowledge Exchange sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia at paano po ito naiiba sa mga naunang inisyatiba laban sa human trafficking? Na-realize natin dito sa laban ng human trafficking dahil transnational crime to na importante talaga na makipag-ugnayan tayo sa mga karatig bansa natin. Ano? At yun sa Cambodia, medyo madaming mga insidente na kung may mga kababayan tayo na napupunta doon, nalinin lang at sa panig natin ay nabibiktima. Kung naalala natin, nung huling taon ay may 20 Pilipina na napunta sa Cambodia bilang surrogate mothers at pagdating doon ay sila ay kinasuhan at nakatulan at buti na lang binigyan ng pardon ng hari ng Cambodia kaya din sila nakulong. Bukod doon, napakaraming Pilipino pa rin na napupunta sa mga scam hub doon sa Cambodia upang magtrabaho doon at nabibiktima din ng human trafficking. So doon natin makita na importante yung pakikipag-ugnayan, hindi lang para makuha ng impormasyon, hindi lang para mapakiusapan yung mga kababayan natin na nabibiktima, pero para intindihin ang mga iba-ibang pananaw natin, no? Kasi nga ang Pilipinas at ang Cambodia may mga pagkakaiba sa kanilang mga pananaw. Magandang halimbawa na doon yung nangyari sa mga Pilipinang naging surrogate mothers doon. Turing natin ay mga biktima sila ng human trafficking, pero para sa Cambodia, sila naman ang naging biktima, sila ang kriminal. Dahil para sa Cambodia, sila ay nagbenta ng mga bata doon sa kanilang bansa. USEC, ano po ang naging papel ng Department of Justice sa dialogong ito? Ang Department of Justice ay ang chairperson ng Interagency Council Against Trafficking. Nag-reach out kami sa counterpart ng IACAT, ang NCCT, National Committee for Counter-Trafficking ng Cambodia, upang kausapin sila, magkaroon ng dialogo na to. At ang Cambodia naman ay dinala yung mga relevant agencies nila sa dialogue na to. Nandun ang kanilang DOJ, nandun ang kanilang DSWD, nandun ang kanilang Bureau of Immigration, at nandun din ang kanilang mga pulis. Kasi ito yung mga ahensya na malaki ang papel dito sa laban kontra human trafficking. USEC, ano po ang best practices na naibahagi ng Cambodia na maaari nating i-adopt laban o kontra human trafficking? Kumbaga hindi naman practice, pero yung parang perspektibo na nabigay nila sa atin ay yun, baka maaring pag-isipan natin muli itong ating napakaliberal na approach sa ating mga kababayan. Na basta ang kababayan natin ay malinlang sa isang scam hub sa Cambodia, tinuturing na natin silang biktima, binibigyan ng pinapauwi, binibigyan ng ayuda at kung ano-ano. Pero sa Cambodia, hindi ganun kasimple. Para sa kanila, dapat mas suriin ng mabuti ng mga taong ito, alamin kung sino ba ang biktima at sino ang criminal, sino ang perpetrator. Kaya yun ang isang ginagawa natin. Pero sa kabilang panig naman, kaya din malaking bagay din sa Cambodia itong dialogo na to dahil gusto nila marinig sa atin, gusto nila matuto mula sa atin, ang ating mga practices. Lalo nga tayo dun sa US TIP report, tayo ay Tier 1, Tier 1 ang ranking nila. Ang Cambodia, parang kung di ko nagkakamali, Tier 3, So gusto din nila talaga tayong makausap upang humingi ng mga payo sa atin, para maangat nila ang kanilang ranking. USEC, paano naman po natin mas mapapalalim ang ugnayan ng dalawang bansa para po maprotektahan ang mga biktima ng trafficking? Malaking bagay yung nagkakilala yung mga mag-counterparts sa mga ibang ahensya. Yung police sa police, DOJ sa DOJ, fiscal sa fiscal, social worker sa social worker. Dahil pag direkta ang pakikipag-usap, mas mabilis, mas mabilis ang ating mga tugon kung may mga kababayan tayo na nabibiktima doon. At halimbawa kung humarap na naman tayo ng masalimuot na issue, tulad na nangyari dun sa mga surrogate mothers na Pilipina, mas madali na makipag-usap sa isa't isa.
Yusek, paano po tinutugunan ng DOJ ang lumalalang kaso ng trafficking na may kinalaman naman sa forced labor sa scam hubs? Anong mga bagong estratehiya o strategies yung inihanda para matukoy at mapigilan yung ganitong uri ng krimen? Malaking bagay talaga na naging agresibo tayo noong huling 2 taon laban sa mga scam hubs na to. Napakadami tayong pinasara, napakadami tayong kinasuhan, napakadami tayong nasalba, no, ng mga biktima ng human trafficking. At umabot to, no, dun sa kilos ng ating minamahal na Pangulo mismo kung na pinagbawal na ang mga POGOs once and for all. Ngayon, tuloy naman tayo sa trabaho, no, kasi hindi naman ibig sabihin na dahil pinagbawal na ay wala na lahat, no. But dumali naman ng konti dahil nawalan na sila ng parang kanilang pahintulot, no. Nawalan na sila ng kanilang lisensya upang kumilos. Pero may mga bagong strategiya pa rin na kailangan tayong gamitin upang mabuwag sila ng buuhan na. Yusek, ano po yung mga natuklasan ng DOJ tungkol po sa operasyon ng scam hubs na kinabibilangan ng mga Pilipino po sa Cambodia? Pagdating doon, yun usual naman, no, na alam naman natin na yung mga Pilipino to ay sila ay recruit online, sila ay inaalok na pumunta doon. Kaya lang, isang mga nakikita natin ngayon ay medyo mulat na sila, no? Kung dati, karamihan sa kanila ay naloloko para pumunta sa ibang bansa at magtrabaho sa call center para na pupunta sa scam hub. Ngayon, parang lumalabas, madaming mga kababayan natin alam na ang kanilang ginagawa. Kaya nga, isang panibagong pagsubok to sa atin, no, na kung ganyan ang sitwasyon, ituturing pa ba natin silang biktima ng human trafficking? Kung sakaling napauwi na naman sila muli, bibigyan pa ba sila ng ayuda? Or ang mas matindi doon, dapat ba managot na sila, no, sa mga ibang mga pagkakamali na ginagawa nila? Yusek, ano po yung mga ginagawang initiatives ng DOJ para naman sa rehabilitation at reintegration ng mga biktima ng human trafficking na napauwi mula sa Cambodia? Siyempre, unang-una nandun na yung ayuda, no, para mabigyan sila ng konting puhunan para sa kanilang panibagong buhay. Siyempre, meron din tayong mga skills training, no, or mga ibang mga rehabilitation programs sa ilalim ng DSWD, no. May mga programa ang DSWD na ang layunin ay bigyan ng mga skills ang mga biktima ng human trafficking upang mabawasan ang kanilang vulnerability to human trafficking. May mga ibang pagkakataon na talagang napapaganda naman ang buhay ng mga biktima at di na sila nabibiktima muli. Pero isang aspeto to, no, kailangan pa natin talagang palakasin lalo. Yusek, ano naman po yung mga konkretong hakbang para mapanagot ang illegal recruiters at sindikato sa likod po ng human trafficking? Marami talaga tayong mga kaso, no, na nasasampa ngayon, ano. Pero isang source, no, ng mga kaso na to ay yung pagbantay ng ating mga kasamahan sa Bureau of Immigration sa mga airport. Sa taon pa lang na ito, may mga 15 cases na tayo ng mga human trafficking, no, ng mga naaresto mga human trafficker kasabay ng mga Pilipino sinusubok ipusit, no, palabas. At sana ito maging isang kudyat na bawas-bawasan, no, or wag na nila gawin ito, no. Bukod doon, yung mga ibang mga kaso pa natin, no, na halimbawa yung mga kaso laban sa mga illegal POGO, kasama doon ang mga kaso laban sa POGO mula sa Banban tsaka sa Porac na madaming nadawit. At isa pa yung halimbawa, no, na ating mga agresibong kilos upang maging disincentive, no, o maging deterrent sa human trafficking. Yusek, syempre po we want a whole-of-nation approach pagdating sa pag-resolve ng ganitong problema. Paano po makakatulong ang publiko para matukoy ang mga posibleng recruiter o trafficking schemes online? Unang-una yung awareness talaga, no? Kasi kahit na talagang masigasig ang IACAT at ang mga member agencies na paalamin ang ganitong problema sa taong bayan, at kahit na madami tayong mga partners sa media tulad ninyo, no, na talagang lagi nag-reach out sa amin upang bigyan kami ng pagkakataon masabi sa mga tao na to, talagang kailangan pa rin ng awareness. Hindi talaga tayo hindi nawawala ang ating pangangailangan sa awareness. So maganda na maging bukas, maging mulat, maging maalam ang mga tao sa kasamaan ng human trafficking. Tapos kung may mga mabalitaan naman kayo, no, mga nabibiktima ng human trafficking, or kung kayo mismo ay sinubukan i-recruit, no, na sa isang kaduda-dudang trabaho, no, ay mag-report kayo sa amin, no.
may hotline ng IACAT, yung 1343. Pwede kayo tumawag dito. At yung mga ibang mga ahensya naman, no, tulad ng CWC, tulad ng police, ay may kanya-kanya mga hotline. Yusek, may plano po ba ang DOJ na magsagawa ng kaparehong dialogo sa ibang ASEAN countries? Yes. Itong dialogo na to ay nangyari na nung huling taon, no? May dialogue tayo sa Thailand. Malaking bagay itong mga bilateral talks dahil mas direkta tayo, no, doon sa mga counterparts natin, sa mga kapitbahay natin. So, bukod dito ay tinatarget namin na siguro sa Brunei, baka magkaroon din tayo ng dialogue dahil may mga sariling concerns din ng Pilipinas sa Brunei at sila din sa atin. Pero bukod dun sa mga dialogue na to, meron na tayong annual activity dito sa IACAT kung saan iniimbita natin yung mga iba-ibang mga IACAT counterparts sa region sa isang mas malaking samahan, no, sa isang mas malaking event. So, pangatlong pagkakataon na sa taon na to, mga October or November, ay may plano kami muli, imbitahin ang mga counterparts namin upang sama-sama kami makipag-usap at ibahagi sa isa't isa ang aming mga karanasan laban sa human trafficking. Yusek, siguro po, paano ninyo masisiguro po na magtatagumpay yung mga ganitong uri ng regional collaboration laban sa human trafficking? Dapat hindi siya one shot lang, dapat tuloy-tuloy. Kung anong mga relationship na nagawa, no, ng mga activity, dapat ituloy lang. Dapat bukas ang komunikasyon, dapat may mga joint operation or may mga information sharing, dapat hindi namin malimutan ng isa't isa. Tingin namin isa yan sa mga paraan, no, na talagang malubos-lubos ang mga benepisyo ng ganitong mga partnership. Yusek, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipinong nagbabalak magtrabaho sa ibang bansa, lalo na po sa Southeast Asia. Ito naman, no, tuloy lang naman ang mensahe natin ng buong pamahalaan na madaming mga peligro sa mga ibang bansa na maaaring may hirap ng mga Pilipino na hindi dumadaan sa takdang proseso upang magtrabaho doon. Isang magandang halimbawa na itong mga scam hub dito sa Cambodia at sa mga ibang lugar dito sa Southeast Asia. Yung mga ibang Pilipino, mukhang alam na nga nila, no, yung ginagawa nila. Sana naman magdalawang isip na kayo dahil parang baka naman sa susunod na mapagkakataon na kayo ay humarap sa peligro ay hindi na kayo mauwi, no? Hindi na ganoon kadali mauwi kayo. Or baka mas malala pa, baka naman baka magbago na ang turing ng pamahalaan sa inyo at makita na hindi lang kayo simpleng biktima, ngunit may mga kayo din ay yung recruiter o kayo din yung mga facilitator ng human trafficking. Maraming salamat po sa inyong oras, DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking. Thank you, ASEC. Thank you, Director.